Eto na yung sinasabi ko sa inyo eh. 'Di ba? Kaya tama lang na sinumpalpal ni House spokesperson attorney Princess Abante itong mga survey firm na may history ng pagiging bayaran. Kasi tingnan nyo may papakita akong survey sa inyo. Ito ano yung nakalagay dyan? Sobrang linaw, no? Na 50% daw ng mga Pilipino, mga botanteng Pilipino, tutol daw po sa impeachment laban kay BP Sara. So, sa madaling sabi, merong 50% na mga Pinoy na botante ang tutol sa impeachment ni VP. Kung matatandaan nga ninyo, mga minamahal, yung survey ng Pulse Asia, di ba? Noong bago maghalalan, pang 12 si Bam Aquino, tapos hindi kasama si Kiko Panghilinan. Pasok doon si Abby Binay, pasok din doon si Benhur Abalos, 'di ba? Makikita ninyo ganun yung survey nila. Kumbaga, nung nakita natin yung resulta ng halalan, matik na ay something. Lalo pat nalaman natin na hindi malilimutan itong history ng Pulse Asia, mga minamahal, patungkol sa impeachment noon ni Erap na nababayaran, 'di ba? Yung head nila umamin. Yan, tingnan ninyo. Mayroon lang tayong ikukumparang dalawang survey firm. Yung Pulse Asia at itong Social Weather Station. So, ito yung pag-aamin ng head ng Pulse Asia. Pulse Asia head admits Aventahado paid 620,000 for impeachment survey na tumataginting ng almost 5 million na yan kung sa panahon ngayon. 5 to 10 million dahil ang laki na po ng itinaas ng value ng piso. So ngayon, nagtaka ako, bakit dito sa Pulse Asia, sabi na nag-comment false. Okay, comment niya na, false. Nagtataka ako, bakit dito 50%? And then eventually, dito naman sa kabila, 88% mga minamahal. See? Dito sa Social Weather Station. So ngayon, ano yung ibig sabihin ni Mima? Ang ibig ko lang sabihin na survey doesn't matter at all. Alam niyo kung bakit? May mga survey firm na nababayaran, may mga survey firm na legit. Pero hindi porket hindi ako naniniwala sa survey ng Pulse Asia at hindi pumapabor sa kagustuhan ko. Pero mapapansin ninyo na yung ginawa ng Pulse Asia sobrang red flag. Diba? Sana naman maglingkod naman kayo ng tapat at totoo, Sana wag kayong mag-mind conditioning ng mamamayang Pilipino kasi gawaing salot yun eh. Istingyawa, nasisipon tuloy ako. Diba? Asungot kasi itong content na to, eh. Naiinis ako. Hunyeta. Kasi biruin nyo, tingnan nyo, sobrang linaw dito sa SWS na 88% ng mga Pinoy gusto at nais ng panagutin itong si VP Sara sa kanyang impeachment. Karamihan ay naniniwala na dapat harapin ni VP Sara yung 7 article of impeachment. Kasama na doon yung kasong bribery, treason, graft and corruption, other high crimes, betrayal of public trust, and culpable violation of the Constitution. Diba? Yung gusto niyang ipapapatay si PBBM, si Speaker, si F. Elisa, tungkol sa DepEd funds na misuse allocation. Ano pa mga minamahal? Graft and corruption. Ang dami pa ng mga nakalagay sa article of impeachment ni VP Sara Duterte. Like parang wala siyang integrity, wala man lang loyalty para sa ating bayan, walang pagiging patriotic. Diba? So, we can fully achieve the justice kung ma-impeach itong si VP Sara Duterte kasi she is a public office. She meant to serve the people. Public servant nga siya, di ba? Tapos gaganituhin lang tayo, lolokohin lang tayo, nanakawan lang yung pera ng kaban ng bayan habang siya nag-e-enjoy, nag-field trip. Kaya nga nagtataka din ako, naglabas ng survey ang ibang survey firm na mataas daw po ang trust rating ni VP Sara samantalang isang buwan na nandoon sa dahig. Ano yung tinabaho niya? Ano yung ginawa ni VP for 1 month na bakit mas mataas pa yung survey niya? Wait lang, hanapin ko yung article na yun na nagsasabi na sobrang taas daw ng survey ni VP Sara. Like, kahit nga din ako nagulat, paano naging, eto
sabi dito sa balita, one survey not enough to prove trustworthiness. Kasi biruin nyo sa Pulse Asia, 'di ba? From May 6 to 9. Okay. 1,200 respondents. Pakita ko sa inyo. Basahin na yan, binabasa ko yan. Oh. 'Di ba? 1,200 respondents. Yung trust rating ni PBBM, 32%. 3 points increase from 29 naging 32. Kay BP Sara naman, yung trust rating niya higher compared sa kung ano man yung meron siya recently. 'Di ba? 50%. Nagtaka lang ako. Paano tumaas yung ratings ni VP Sara noong May 6 to 9? Sa aking pagkakaalam, nandoon siya sa The Hague. Nandoon siya sa the Netherlands at mayroon siyang issue. Noon yung kay Princess Abante, sinisiraan niya. 'Di ba? Sinisiraan niya yung si Congressman Abante, naglilibot-libot, puro paninira. Like how? 'Di ba? How it comes na ganon yung resulta ng survey ni BP Sara, like, there must be something wrong. Don't fool us. Hindi kami pinanganak kahapon. Grabe tong mga survey firm na to. Kaya minsan, suntok sa buwan ang maniwala sa mga ganito Kasi, ang linaw ng panloloko. Ang linaw ng panggagago. Ang linaw ng pangungupal. Diba, gets ninyo? Kaya kayong mga nanonood, bilang mga taxpayer, para-paras tayo nagbabayad ng tax, huwag niyong hayaan yung sarili ninyo na babuyin, lokohin lamang kayo. Mag-isip kayo. Do your own research. Yung sinusuportahan nyo, tama ba? Yung pinaglalaban nyo, tama ba? Hindi ba kayo nagsisisi? Nag-research ba kayo? Alam ba ninyo yung background knowledge nito? Or baka naman nasobrahan kayo sa pagiging fanatic? Huwag ganon. Di ba, nakakaloka lang. My God, mga minamahal, my goodness. Sobrang, grabe yun Kakaloka. Alright. So ngayon, saan kayo maniniwala? Pulse Asia? Or Social Weather Station? Tanong lang po. Sa tingin nyo, sino yung mas katiwa-tiwala? Pulse or Social Weather Station? Anyway, mga minamahal, yun lang po. Nag-rant lang ako. Sobrang sama lang kasi ng loob ko. Anyway, it's me again, Alicia nyo. Nagbabalik ulit para sa ating panibagong video. So, pahingi lang po ako ng comments, likes, and share. And also, don't forget to click the subscribe and hit notification bell, mga minamahal, for more update. Yun lamang po. Ingat, mga kababayan.